Bago po tayo magsimula, alam nyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin nyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Magandang araw o gabi, Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin ninyo ako sa pangalang LV na nakatira dito sa parte ng Kabisayaan. Palagi akong nakikinig sa mga kababalaghan at katatakutang hango sa mga tunay na pangyayari. Dahil itong aking ibabahaging kwento sa inyo ay hango rin sa totoong pangyayari. Hindi ko na lamang babanggitin pa sa inyo ang purok kung saan nangyari itong kwentong aking ibabahagi sa inyo. Sa kadahilanang magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin kami naninirahan. Taong 1992 nung maranasan ko po ito. At ng mga panahong ito ay nagkakilala kami ni Conrad sa Maynila. Tendera ako sa isang karinderya habang siya naman ay isang driver ng jeepney. Sa hindi kalaunan nga ay nagkamabutihan kamit hanggang sa pagpasya naming magsama na. Nung mga panahong ito ay plano pa lang naming mag-ipon muna ng pera bago umuwi sa kanilang probinsya sa Kabisayaan. Doon kasi namin balak magpakasal. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis ako. Kung kaya't biglaan ang aming pag-uwi at nang makarating na nga kami sa kanilang purok, nalaman kong medyo liblib na pala ito at kaunti pa lamang ang mga naninirahan. Gawa ng mabibilang ko pa kung ilang mga kabahayan ang nakatirik sa purok na iyon. Nagulat naman ang mga magulang ni Conrad dahil sa biglaang pag-uwi namin sa kanila, lalo na nga ang kanyang ina. At nakikita kong medyo matalim kong makatitig sa akin ang hilaw kong biyanang lalaki. Yun bang parang may lihim na galit sa akin? Kahit wala naman akong ginagawa at hindi ko alam yung dahilan kung bakit ganoon na lamang kung makatingin sa akin ang biyanan kong lalaki. Masasabi ko naman na hindi ito duleng dahil maayos naman ang kanyang mga mata. Kaya nga lang, kapag tumitingin ako rito ay agaran nitong iniiwas ang kanyang paningin. Masaya namang nagwika si Nay Perla na sana'y nagpasabi umano kami na uuwi sa kanilang probinsya. Nang sa ganoon ay nagawa nila kaming sunduin doon sa babaan. Kawawa naman itong asawa mo. Pinagbitbit mo pa ng kagamitan, buntis pa naman. Dagdag pang wika ni Nay Perla. At sa hindi ko mawari panay ang sulyap niya kay Tatay Elyong. Ito po yung mga magulang ni Conrad na para bang meron itong ibig ipahiwatig sa kanyang asawa. Umiwas naman ang tingin si Tay Elyong. Sabay wikang tutungo na umano siya sa kanilang silid dahil masama ang kanyang pakiramdam. Teka iha, ayos ka lang ba? Malayo-layo pa naman ang inyong nilakad. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Pag-aalalang wika niya sa akin. Opo, Nay Perla. Okay lang po ako, tsaka wala pong problema kung maglakad ako. Kahit malayo pa. Sanay naman po kasi akong maglakad at magbuhat ng mabibigat. Nakangiti kong tugon sa aking binan. Nung araw nga na iyon, nagpahinga kami ng asawa ko sa kwarto. Dahil na rin sa haba ng biyahe at naglakad pa kami ng mahigit 15 minuto patungo sa bahay ng biyanan ko. Na hindi ko nga namalayan na agad akong nakatulog sa kwarto. Hapon na nga nang magising ako. At pagising ko'y wala na sa tabi ko ang asawa ko. Nang makalabas na nga ako ng silid, nadatnan ko ang aking asawang kausap nito ang biyanan kong si Nay Perla. Narinig ko ang kanilang usapan na magpapatayo daw kami ng bahay doon lang din sa tabi nila Nay Perla. Ngunit wag daw muna ngayon dahil buntis raw ako at bawal raw iyon ayon sa pamahiin ng mga nakakatanda.
Sapagkat kapag nagpatayo ka umano ng bahay at buntis ang iyong asawa, para ka na ring naghukay ng lupang paglilibingan ng iyong katipan. Dahil ayon daw sa kanila, mahihirapan daw manganak yung babae. At ang iba pa nga'y humahantong sa hindi magandang pangyayari. Sa paglipas po ng mga araw, Sir Dan, ay naging maayos naman ang paninirahan naming mag-asawa. Mabait naman din sa akin si Nay Perla. Maliban nga lang kay Tay Elyong. Bihira ko lang kasi itong nakikitang lumalabas ng bahay. At kung lalabas man siya ng bahay, madalas paggabi na. Simula nung dumating ako sa kanilang bahay, hindi ko pa ito nakikitang sumasabay sa pagkain. Kapag tinatanong ko naman si Nay Perla kung bakit hindi ito sumasabay, ang palagi lang nitong sagot ay kakain naman daw ito mamaya. Yun lang yung lagi niyang sinasabi. Isang pagkakataon, nasa kalagitnaan na yun ng gabi nang magising ako dahil sa nakarinig ako ng mga mahihinang pag-angil na nanggagaling sa silong ng bahay. Nung unay inakala kong aso lamang na baka nag-aagawan ng pagkain, kaya hinayaan ko na lamang ang mga kakaibang nararamdaman ko at muli kong ipinikit ang aking mga mata para sana makatulog ulit. Subalit, habang tumatagal ay nakakalanghap na ako ng mabahong amoy na sumasabay sa ihip ng hangin na tumatagos sa mga siwang ng kawayan. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, yari lamang sa kawayan na pinagdikit-dikit yung sahig ng bahay at yung dingding naman ay yari sa tabla. Yero naman yung bubungan. At nakaangat rin sa lupa yung sahig kaya merong silong na sa tansya ko ay mga nasa isang dipa ang taas mula sa lupa. Kaya naman dinilat ko na lang ang aking mga mata at tinignan ko yung kabuuan ng kwarto. Dahil baka naiwan ko lamang na bukas yung bintana kung kaya't nakakalanghap ako ng mabaho. Ngunit nung napadako na sa bintana ang aking paningin, nakumpirma ko namang sarado yung bintana, kaya malamang sa malamang nanggagaling doon sa silong yung amoy. Dahan-dahan ko na nga ring nararamdaman na sumasakit yung aking tiyan. Kaya nung gabi na iyon ay hindi ako gaanong nakatulog. Kinabukasan pagkagising ng asawa ko, ay tinanong nito ako kung bakit ako nakasimangot. Ang aga-aga daw ay nakabusangot umano ang aking mukha. Sinabi ko naman sa kanyang silipin niya muna ang silong bago siya magtungo sa bukid. Dahil kagabi ay meron akong nalalanghap na mabahong amoy. Baka yun din yung dahilan kung bakit sumakit yung tiyan ko. Baka kako merong patay na hayop sa silong ng bahay nang hindi napapansin. Napansin ko naman na tila ba nataranta si Nay Perla. At halos magkantatapo na yung kanyang kape na nasa baso. Nay Perla, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo ah. Teka, hindi rin po ba kayo nakatulog kagabi? Pag-aalala ko pang tanong sa kanya. Hindi naman po ito umimik. Bagkos ay binitbit na po nito ang isang basong kape. At pumasok sa loob ng kanilang silid. At napatingin naman ako sa asawa ko at nagtanong kung may nasabi ba akong hindi maganda. Bigla na lang po kasing nagiba yung timpla ng mukha ni Nanay Perla. Hayaan mo na, baka inaatake lang ng alta presyon. Tugon pa sa akin ang asawa ko. Nang matapos na ngang makapag-almusal ang asawa ko, ay sandali niyang sinilip ang silong para tignan kung meron nga bang patay na hayop. Maya-maya pa ay bumalik na rin po ito sa loob ng bahay at ang sabi niya sa akin ay wala naman raw siyang nakitang patay na hayop. Sa halip, may mga iilang hibla ng balahibo ng manok ang kanyang nakita sa silong. Siguro ay mga ligaw lang din na hayop umano at sumilong lang din doon.
Ganon ba? O siya, sige na. Umalis ka na at tatanghaliin ka ng umakyat ng bundok. Anya ko pa sa asawa ko. Nung makaalis na nga yung asawa ko, ay lumabas na ako ng bahay para magwalis sa bakuran. Habang nagwawalis ako sa bakuran nila, ay nakita kong nakasilip yung biyenan kong lalaki sa bintana. Tulad ng dati, matalim po ulit ang kanyang titig sa akin. Partikular na sa aking tiyan. Pero ng mga sandali po na iyon, napansin kong para bang may tumutulong laway sa kanyang bibig nang hindi nito namamalayan. Nakaramdam ako ng pagkailang sa kanya dahil bakit ganoon na lamang palagi kung makatitig ito. Yun bang parang may kakaiba itong pinapahiwatig at nakakaramdam ako ng kilabot. Sa maghapon po na iyon, marami ang katanungang tumatakbo sa aking isipan. Kung bakit ganoon na lamang kung makatingin ito sa akin. Hindi ba niya ako gusto para sa kanyang anak? Dapat sabihin na lang din niya ng harapan. Para naman hindi ko na kailangang manghula. Pinapakisamahan ko naman sila sa abot ng aking makakaya. Pero wala, ganun pa rin yung kanyang mga tingin. Kinagabihan, nasa kasarapan na kami ng tulog. Nang makaramdam ulit ako ng pananakit ng aking puson at balakang na para bang manganganak ako ng di oras. Pinilit kong gisingin yung asawa ko at humingi ng tulong rito dahil hindi ko na talaga maigalaw ang aking katawan sa sobrang pananakit. Mahal, ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo akong makatayo. Basa na kasi ang pangibaba ko. Wika ko pa sa asawa ko habang paulit-ulit ko siyang kinakalabit. Kagad namang kumilos yung asawa ko. Noong tumayo nga ito, ay sinindihan niya ang lampara. Ngunit pagkasindi niya, nakarinig kami agad ng huni ng wakwak sa may silong ng bahay. Ganon lang yung aming naramdaman. Nung magkaroon na nga ng liwanag sa silid, ay hindi sinasadya na napatingin ako sa gawin ng siwang ng sahig malapit sa kinahihigaan ko. At doon nga ay may naaaninag ako na nakakapangilabot na matandang lalaki. Nakatingala yun sa gawi ko at parang dinidilaan yung sahig. Kitang-kita ko po yun dahil tumatagos doon yung ilaw na mula sa lampara. At talagang sinilip ko na nga mula sa mga siwang. Nagbabaga yung mga mata nitong nakangangat, punong-puno ng balahibo ang kanyang mukha. Kung kaya't hindi ko matukoy kung sino yung tao na iyon. Dahil sa magkahalong takot at sakit na aking nararamdaman. Napasigaw na ako at sinabi ko sa asawa ko yung aking nakita. Kagad naman akong binuhat ni Conrad para sana ilipat ng pwesto. Nang sa pagbuhat po nito sa akin, ay may nakapa siyang likidong pula. Kunyemas, Nay! Nay! Ang asawa ko! Tulong! Sigaw agad ni Conrad noon. Talagang mapapamura ka eh. Nataranta po kasi ito habang tinitignan ang mga kamay na meron ng bahid ng dugo. Napahawak naman ako sa aking tiyan at hindi ko na nga napigilan ng maiyak at humihingi na rin ako ng tulong sa biyenan ko. Narinig ko naman ang mga yabag ng paang nagmamadaling maglakad patungo sa kwarto namin. At nung magbukas nga yung pintuan at tumambad sa amin yung biyenan kong babae. At nang agad naman itong makita yung kamay ni Conrad na meron ng bahid ng dugo, agaran ako nitong nilapitan at sinuri. Diyos me, Conrad, puntahan mo ang komadrona. Magmadali ka't daanan mo na rin si Caberto, yung albularyo. Natatarantang utos ni Nay Perla. Nay, meron daw aswang sa silong. Pasigaw pang wika ng asawa ko. Ako nang bahala sa aswang na yan. Mas importante yung asawa mo.
magmadali ka't puntahan mo na ang komadrona at albularyo. Utos pa nga ni Nay Perla. Dahil sa kanyang utos, kung kaya't agaran ng tumakbo palabas ng bahay si Conrad para magtungo doon sa komadrona pati na rin sa albularyo. Samantalang si Nay Perla naman ay inutusan pa ang kanyang anak na dalagitang si Joanna, kapatid ni Conrad, na bantayan ako at meron lamang daw siyang aayusin na problema. Pagkalabas niya ng kwarto, nakita kong dire-diretso po ito sa kusina, at pagkabalik nito ay meron na itong bitbit na matalas na itak, at nakita ko pa siyang agarang naglakad palabas ng bahay. At ang kasunod po noon, nakarinig na kami ng mga kalampag doon sa labas ng bahay. Pagkatapos po nun, naririnig kong panay yung pagmumura ni Nay Perla at nababanggit niya ang pangalan ng binan kong lalaki. Makalipas po yung ilang sandali ay bumalik na nga rin sa loob ng bahay si Nay Perla. Luhaan po ito at merong bahid ng dugo ang kanyang hawak na itak. Nagulat po ako nang luhaan din itong humihingi ng tawad. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit. Gayong wala naman siyang kasalanan. Natigil lamang ang kanyang pag-iyak noong pumasok na nga rin sa loob ng bahay yung asawa ko, kasama yung dalawang matanda, na halos kalad ka rin na rin po nito yung binan kong lalaking walang damit na pangitaas. Galit na galit yung asawa ko noon at sigaw ito ng sigaw habang kinakaladkad papasok sa loob ng bahay si Tatay Elyong. At noong tignan ko yung binan kong lalaki, nanlilimahay dito ng putik at umaalingasaw ang napakabahong amoy sa paligid na sa tingin ko sa kanya nang gagaling. Luhaan rin po itong humihingi ng kapatawaran sa asawa ko at umaaktong luluhod sa harapan niya. Samantalang yung albularyo naman at ang komadronang tinutukoy ni Nay Perla ay mabilis akong inasikaso. Mapapatay talaga kita kapag merong nangyaring masama sa aking mag-ina. Pasigaw na wika ng asawa ko sa kanyang sariling ama. At matapos nga akong tignan ng dalawang matanda, ay nagwika itong komadrona na mabuti na raw ang aking lagay, pati na rin yung sanggol na aking dinadala. Mabuti na lamang umano at malakas yung kapit ng sanggol sa aking sinapupunan, kung kaya't hindi agad yun nakuha ng aswang sabay tingin sa biyanan kong lalaki. Nalaman ko lamang yung buong katotohanan nang magsalita na po yung albularyo. Si Tatay Elyong daw mismo yung aswang na tinutukoy ng komadrona. Nayanggaw umano ito nung minsang dumayo sa pistahan sa ibang baryo. At kasalukuyan daw itong ginagamot sa kanyang pagkaaswang. Sa punto po na iyon, doon ko lang naalala na sa tuwing araw ng Martes o Biyernes ay umaalis po yung binan kong ito at hapon akong makauwi. Yun pala'y pinapagamot ito sa kanyang pagkaaswang. Talagang gano'n na pala yung sitwasyon ni Tatay Elyong. Sa punto po na iyon, labis-labis naman po yung kanyang pagsisisi. At walang humpay yung kanyang paghingi ng kapatawaran sa aming mag-asawa. Dahil hindi rin daw niya makontrol. Dahil nakumpirma na rin naman nila na okay na yung kalagayan ko pati yung pinagbubuntis ko. Napagpasyahan na lamang po namin ng asawa ko at ng mga biyanan ko na doon muna sa albularyo manatili si Tatay Elyong habang hindi pa siya nagagamot. Makakabalik lang siya kapag gumaling na po ito. Pumayag naman din yung albularyo. Saka na lamang daw ito uuwi sa bahay kung tuluyan na talaga itong magaling. At talagang naalis na sa kanyang katawan ang pagkaaswang na itinanim sa kanya. Sa paglipas naman ng mga buwan, tuluyan pong gumaling si Tatay Elyong. Napatawad ko na rin ito at maging yung asawa ko ay napatawad na rin ang kanyang sariling ama. Dahil wala naman ding may kagustuhan sa lahat ng mga nangyari. Mabuti na lang po talaga at naging maayos naman po yung lahat. Hanggang dito na lang din ito
at maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking kwento. Paalam.